Entrada 1 to 3 It's smile. 4th day ng Ramadan serye for today. Kahapon yung sweet ay kunafa. For today's sweet, ang napili ng amo kong babae ay lugimat or gimat. Tapos yung amo kong lalaki ayaw patalo. Parang siya lang yung may gusto na kunafa for today. Kaya ayun, pinagawan siya ng maliit lang na kunafa. Pumunta doon sa kusina kanina yung dalaga naming alaga. Ang sabi, request daw ng tatay niya, everyday daw kunafa para sa tatay niya. Maliit lang daw. Pero we will see tomorrow or the next day kung kaya niyang panindigan na everyday kunafa yung sweet. Buti na lang, meron akong natirang akawi cheese nung nakaraan, di ba? Or kahapon. Meron akong tinabing kunti kasi nga medyo marami din naman yun. So yun na yung nilagay natin and naglagay tayo ng isang fresh cream and isang analog cream in can. Tapos itong kunafa dough or katayfi ay ano din to, leftover din to kahapon. Meron na yung butter. Bali nag-add lang ako ng kunti. Tinansya ko lang yan para enough para doon sa ating maliit na paglutuan. Yan lang yung pinaglutuan ko dahil para lang talaga daw sa kanya. Inuna ko yung inasikaso para if ever na mag-haul at least naka-ready na yan. Ready to bake na yan. So ibibake natin kasi yan 1 hour or mga 45 minutes bago isi-serve. So, maya bayang hapon. So, sa mga oras na yan kasi nasa bandang alauna pasado, alas 2. Yung 1 teaspoon na sugar na in-sprinkle ko, hindi ko yan inubos. Masyado nang matamis pagka ganun. Tapos, naglagay tayo ng cardamom powder ng konti and then nilayered natin on top yung natirang kunafa. Set aside muna natin yon dahil mamaya pa naman i-bake. For sambusa nila for today, ang request nila ay puff sambusa. Makagawa na tayo nito mga ilang araw bago nag-umpisa yung Ramadan, yung may bisita yung amo kong babae. It's like empanada lang yung kanyang dough nito. Meron mang nabibili na solo wrapper ang tawag dito. Solo ang tawag nila dito na sambusa eh. Merong nabibili na ready to use na sa supermarket. Pero na-try kasi ito ni amo na gumawa ako ng ganito and nagustuhan niya. Yung tubig na nilagay ko dyan is 1 1/4 lang kasi yung itlog ko malaki yung nilagay ko dyan. Pero pag small, magiging 1 1/2 na water. Pero tansyahin nyo na lang. Pwede naman kayong mag-add ng more flour kung medyo sticky pa. And leave it for at least mga 10 minutes lang yun. So feeling naman, pareho lang naman yung triangle na beef sambusa dito sa puff sambusa. Pareho lang yan ang feeling. So nung nakaraan, first day ng Ramadan, gumawa tayo ng maraming beef na niluto ko na para magmi-mix-mix na lang tayo for the coming days. Kaya meron tayong boiled egg na fresh and then yung niluto natin na beef. Naglagay tayo ng dill and chives. Naka-chop na rin yan. Ready na yan para i-mix na lang din. O diba, always ready kasi nga magiging gahol yung oras natin pagka hindi pa yan naka-ready yung mga ganyang bagay. Sa white cheese naman, white cheese, feta cheese yan, tapos dill. Yung feta cheese na nabili kasi, yun yung ayaw ni amo, yung maaligas-gas. So, ang ginawa namin, konti lang yung nilagay na feta cheese and nag-add tayo ng labna para more creamy. Then, nagustuhan naman nila amo yung outcome nito, masarap daw. Pagkatapos ko na-prepare yung filling ng sambusa pati yung dough, sinet aside ko muna yan. Mag-mix muna tayo ng logimat dough para naman habang nag-aalsa yan or habang nagpa-proof tayo nitong logimat dough na to ay gumawa tayo or nag-wrap tayo ng sambusa. O, diba? Yung recipe ng gimat nakalagay na sa screen. Okay, sundan nyo na lang. Imimix lang naman yan lahat na yan. And wag nyong i-overmix. Haluin lang yan mabuti basta hindi lang yan ma-overmix and leave it for 1 hour or 1 hour and a half. Importante talaga na makaproof ng maayos yung ating logimat. So habang nagpa-proof tayo ng logimat mixture, dito tayo balikan natin yung sambusa. So kailangan ito kasi para prito na lang tayo mamaya. Ready na dapat to. Nalagay na natin yung filling nitong sambusa na to. So dalawa yung kanyan, yung white cheese na may dill and yung beef sambusa na may itlog. Pwede naman kayong hindi gumamit dito ng brown flour or kung gusto nyo ng medyo malight, gawin yung half lang yung brown flour than 1 cup. So i-add nyo yung half na magiging white. Kumbaga para medyo light yung color. Pero okay naman to. And kailangan i-flatten natin yan and panipisin. Dapat manipis talaga yung dough, yung kaya nyong inipis dito para masarap and mag-puff talaga ng mabuti yung dough. Kung wala namang hulmahan ng panghulma ng empanada, pwede naman tinidor yung pangalak dito and i-shape nyo lang pabilog.
So, madali lang naman to kahit walang hulmahan na ganito. So, after nalagyan natin ng filling yan na ang mga sambusa na to ay iset aside muna natin or pwedeng ilagay sa fridge para mamaya ay prito na lang mga 30 minutes bago kakain yung mga amo. Dito muna tayo sa main dish. Meron tayong chicken cubes dyan. Hiniwa ko lang yan ng pa-cubes or bite size. Ang tawag dito ay Dawood Pasha. Ang pinaka-main na recipe nito ay ground beef na ginawang meatballs. Ngayon naman, nagustuhan nila amo na chicken ang gagamitin pero pareho lang to sa Dawood Pasha. Bite size lang nahiwa yung carrots, potato, and zucchini or kusa. Medyo madali lang naman yung main dish for today. Madali lang yan, gisa-gisa lang yan and mix lahat. Tapos, hayaan na lang yan kumulo until maluto lahat. So, nagisa na tayo ng sibuyas, bawang, nilagay natin yung chicken. Yung chicken naman, madali lang naman maluto dahil chicken breast naman yan. Tapos, naglagay tayo ng tomato paste dyan. Tansya-tansya na lang yung tomato paste. Tapos, naglagay ako ng blended na fresh kamatis kasi meron tayong mga hiniwa-hiwang kamatis na nakalagay sa fridge ba. Sayang kasi. Pero, no need naman kasi yun. Pero, naglagay lang ako para hindi masayang. And then, nilagay natin yung gulay at yung hot water. Hot water ang gamit ko pero kung meron kayong broth, pwede yun. And naglagay tayo ng broth cubes, asin, paminta. Naglagay tayo ng green peas na frozen. And pakuluan lang yan until maluto na ang lahat. Ang pair naman nun ay itong shayria rice. Gumamit tayo ng butter, nagisa tayo dyan, or nag-fry tayo ng vermicelli noodles until mag-light brown. Nilagay natin yung rice and yung water. Yung water naman dyan, 1:1 yung ating takal pagka ganito. Minimix ko yung basmati rice and masri rice pagka ganito na kanin. Then magpainin na tayo ng kanin, tapos luto na yung ating chicken stew with vegetables. Yung soup naman for today, the same pa din kahapon nung nakarang araw at nung umpisa ng Ramadan. Itong gum soup or whole wheat soup. Bagong gawa ko to kahapon, so may natira, so nag-reheat tayo for today ng sabaw. Balikan na natin yung ating logimat. Dapat ganito na, nag-double or nagsobra pa nga sa double yung ating logimat na pag-alsa, and dapat bubbly na talaga yan siya. Ganyan na yung texture niya, elastic na siya, na para siyang texture ng lumpia, no, na dough. So ganyan na. Tapos kailangan natin yan lagyan ng oil yung ating kamay. Depende sa inyo kung paano kayo magluto. So, ito lang yung aking way. So, yung ating kutsara, nilubog natin yan sa oil para hindi madikit. Pati yung ating gloves, nilagyan natin ng oil. So, gagamitan natin yan ng ganyan. Sundan nyo na lang yung video. So, pagka naman, sa bilog naman, tansyahin nyo na lang yung lalabas sa kamay nyo, sa daliri nyo. Kung gusto nyo ng medyo malaki or katamtaman lang, depende na yan sa inyo. Yung oil ko naman dyan, pinainit ko muna and then nilagay ko sa low heat habang naglalagay tayo doon sa kawali ng mga bilog-bilog na logimat dough or logimat mixture. Kasi nga, pagka malakas yung apoy natin, yung unang nalagay natin, hindi na siya pantay yung kulay, bali nasunog na siya. So, ilo-low muna natin. Pag napuno na yung ating kawali, saka natin lakasan yung apoy and kailangan natin haluin para magpantay yung kulay. Para ma-achieve natin yung crispy ng ating logimat, kahit na malamig na siya, huwag nyo i-skip yung ating cornstarch sa recipe and kailangan alsang-alsa na yung dough. Sa bilog naman, hindi lang kayo nag-iisa na alam ko talaga na itong logimat na to, madali lang naman siya tingnan, madali lang siyang sundan din, pero napaka-challenging, di ba? Hindi talaga kayo nag-iisa dyan dahil ang dami ko ding palpak nito. Masarap yung lasa, pero yung shape, parang mga fetus. Pero the more ka mag-practice, the more mo talagang malaman kung ano pala yung technique nito. Para sa akin, pag medyo marami or malabnaw yung tubig, hindi talaga siya ma-form na bilog. So ito na nga, naluto na yung lahat ng logimat or gimat na nagawa natin. Hinati ko yan. Ay, hindi ko pala hinati yan. More yung sugar syrup and konti lang yung, para sa mga bata lang kasi yung Nutella. So mas marami yung ating
gimat na merong sugar. So yung sugar syrup natin, alam na natin, no, meron na tayong upload niyan bago nag-umpisa yung Ramadan. And naglagay tayo dyan ng sesame seeds. Ito naman, ito yung Nutella. So hindi ko hinalo yung Nutella, talagang as in hinalo kasi antay di siya tingnan. So yung ginawa ko, nag-swirl-swirl lang ako dyan. Bahala na sila dyan maghanap ng maraming Nutella. And ito na yung para kay master. Para sa amo kong lalaki, ito na yung pinaglilihian niyang kunafa. So, marami akong nabasa na i-flip up after na bake yung ating kunafa para maganda. Sakto naman talaga. Maganda naman talaga yung shape pagka i-flip up natin. Tapos, naglagay tayo ng sugar syrup and yung pistachio. Ready to serve na yan. Sa mga oras na yan, nagkakapi-kapi na yung mga amo. And ako dito sa kusina, pagka ganyan na. Nagprito na tayo ng sambusa, nag-init na tayo ng soup, nainit na rin yung mga main dish, ready to serve na. Kasi yung mga oras na yan, iyan na yung time na pwede nang kumain yung mga amo. So, kumain na sila ng sweets. Bali, yun yung breakfast nila. Tapos with coffee. Pagkatapos silang kumain ng sweets, uminom ng coffee, yun na yung time na magdadasal sila. Tapos, pagkatapos ng dasal, upo na yan sila diretso sa dining. So, yun na yung time na isi-serve na natin yung mga main dish. So, that's it for today. Thank you so much for watching. Nakaraos tayo sa pang-apat na Ramadan serye.